Steve Kerr hindi sang-ayon na kuhanin ng Warriors si Porter Jr. at Anthony Davis trade desisyon maghihintay hanggang August 6. Mga ka-Dub Nation, may panibagong update na naman tungkol sa Golden State Warriors at sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa isang player na matagal nang inuugnay sa koponan, si Michael Porter Jr. Pero mukhang may isang tao sa Warriors na hindi kumbinsido sa ideyang ito at siya ay walang iba kundi head coach Steve Kerr. Ayon sa ulat ni NBA insider Kevin O'Connor ng The Ringer, nung nakaraang trade deadline ay hindi raw nais ni Steve Kerr na habulin ng Warriors si Michael Porter Jr. At ayon pa sa report, wala ring indikasyon na nagbago ang pananaw ni Kerr ngayong off-season. Ibig sabihin, kahit patuloy na lumalabas ang pangalan ni Porter sa trade rumors, tila hindi siya kabilang sa mga pangunahing target na gusto mismo ng head coach ng Warriors. Galing si Porter sa isang napakagandang season kung saan nagtala siya ng 24.2 points kada laro, 7.1 rebounds, 3.0 assists. Isa siya sa pinakamagaling na scorer sa liga at maaaring makatulong sa Warriors lalo na habang inaasahang mawawala si Jimmy Butler sa malaking bahagi ng susunod na season dahil sa iniulat na ACL injury. Malinaw na kailangan ng Golden State ng karagdagang opensa kaya natural lamang na maisama ang pangalan ni Porter sa mga posibleng target. Ayon pa sa report, papasok na si Michael Porter Jr. sa huling taon ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $40.8 million. Hanggang ngayon ay wala pa ring malaking progreso sa contract extension niya sa Brooklyn Nets, kaya lumalakas ang posibilidad na maaari siyang i-trade bago pa man matapos ang kanyang kontrata. Sa kabila ng kanyang talento sa pag-score, may ilang issue raw sa laro ni Porter na maaaring dahilan kung bakit hindi siya gusto ni Kerr. Kabilang dito ang hindi magandang shot selection, kakulangan sa depensa, madalas na pagiging inconsistent sa performance. Para sa isang coach na tulad ni Steve Kerr na nagbibigay ng malaking halaga sa ball movement, team defense at tamang decision making, maaaring hindi akma ang playing style ni Porter sa sistema ng Warriors. Kung totoo ang ulat, maaaring humanap ang Golden State ng ibang scorer na mas babagay sa sistema ni Steve Kerr. Hindi naman ibig sabihin nito na imposible nang makuha si Michael Porter Jr., ngunit malinaw na kung ang desisyon ay nakabatay rin sa kagustuhan ng coaching staff, hindi siya ang pangunahing option sa ngayon. Pinaka-importanteng takeaway, sa kasalukuyan, rumor pa lamang ang lahat ng ito at wala pang opisyal na indikasyon na nakikipagnegosasyon ang Warriors para kay Michael Porter Jr. Gayunpaman, kung tama ang ulat, lumalabas na mas pinipili ni Steve Kerr ang mga player na mas akma sa kanyang sistema kaysa sa isang high-scoring player na may mga issue sa consistency at depensa. Ngayon mga ka-Dub Nation, ano ang masasabi ninyo? Kung kayo ang masusunod, kukunin ba ninyo si Michael Porter Jr. para palakasin ang opensa ng Warriors o mas mabuting humanap ng ibang player na mas swak sa sistema ni Steve Kerr? I-comment ang inyong opinyon. At ngayon, ayon kay NBA insider Kevin O'Connor ng Yahoo Sports, magiging eligible si Anthony Davis para sa contract extension sa Agosto 6. Dito nagsisimula ang posibleng malaking twist. Ayon sa report, maaaring hilingin ni Davis ang buong maximum contract mula sa Wizards, ngunit kung may pagpapalit siya sa isang championship contender tulad ng Warriors, posible raw siyang pumayag sa mas mababang kontrata. Kung mangyayari ito, maaaring mabawasan ang salary cap concerns ng Golden State at maging mas posible ang isang trade. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang Warriors na habulin si Anthony Davis ay ang napakalaking kontrata na kakailanganin nilang ibigay sa kanya. Ngunit kung handang tumanggap si Davis ng mas team-friendly na kontrata, maaaring mas maging agresibo ang Warriors sa pag-aalok ng trade package sa Wizards. Sa madaling salita, mas madaling maaprubahan ang isang trade kung mas maliit ang magiging financial commitment pagkatapos ng deal. Bagamat puno ng batang talento ang Wizards, kabilang ang number 1 overall pick na si AJ Dybantsa, nananatiling malaking tanong kung gugustuhin ba talaga ng 33 anyos na si Anthony Davis na manatili sa isang koponang nasa rebuilding stage. Sa kabilang banda, kung lilipat siya sa Golden State, magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ang mga veteranong sina Stephen Curry, Draymond Green at posibleng makasama muli ang dating kakampi niyang si LeBron James kung pipiliin din nitong sumali sa Warriors. Maaari rin bang makatulong ito sa pagkuha kay LeBron? Ayon sa report, oo. Kung makukuha ng Warriors si Anthony Davis, maaari itong maging mas malaking dahilan para isaalang-alang ni LeBron James ang paglipat sa Golden State. Sa ngayon, wala pang opisyal na indikasyon na handang i-trade ng Wizards si Anthony Davis.
Sa katunayan, nasa Washington pa rin ang malaking kontrol sa anumang negosasyon. Gayunpaman, kapag naging eligible na si Davis para sa extension, maaari niyang gamitin ang sitwasyon ng kanyang kontrata upang magkaroon ng mas malaking impluensya sa direksyon ng kanyang hinaharap. Ang pinakaimportanteng takeaway ay, sa ngayon, haka-haka at mga ulat pa lamang ang nagsasabing maaaring pumayag si Anthony Davis sa mas mababang kontrata kung mapupunta siya sa isang contender gaya ng Warriors. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. At bago matapos ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!